partner mo. And blessing po, no, kasi umulan kagabi. So, hindi masyadong mainit dito sa loob. Ayan. Sino na pong pinagpala? Sino po yung pinagpala this week? Pwede po bang lahat ng pinagpala this week ay tayong lahat ay tumayo at awitan natin ang Diyos na buhay. And sabi nung awit, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan. Ano man yung maging panahon, ano ba yung sitwasyon, pupurihin natin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Lord, we thank you, Lord, and we invite your holy presence, Panginoon. Lord, walang magiging hadlang ngayong umaga upang mapapurihan ka. Walang magiging hadlang ngayong umaga, Panginoon, upang maitaas ang iyong pangalan. Walang hadlang, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon, upang ihalay ang buhay, Panginoon, bawat isa sa iyo. In Jesus' name. Wala kang kaparehas, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, walang ibang mapapurihan kundi ikaw lamang. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, 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 wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y
Trinity Sunday. And kanina pong umaga, habang nagre-ready ako, nakita ko po yung mga nabasa kong stories from the Old Testament. Kung gaano naging faithful si Yahweh bilang God the Father. Sa New Testament, kung paano si God ay nagkatawang tao through Jesus at nakasama ng mga disciples, and He performed many miracles. And as we read the Bible hanggang today, the Holy Spirit is always with us every day. Kayong inawit natin kanina, anumang maging panahon, anumang maging sitwasyon, pupurihin natin ang Diyos. Bakit? Kasi araw-araw natin siyang kasama. Mula dun sa mga forefathers natin, sa mga great grandparents natin, hanggang sa ngayon. The same God has been faithful. At yung susunod nating awit, sabi niya, katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Sa buhay natin, sa church natin, at sa mga generations to come, di ba? Sabi niya, tell your children of what God has done in your life. Hindi matatapos sa'yo yung legacy. Kasi the same God who had taken the Israelites out of Egypt, the same God who performed miracles, let the blind man see, healed the lame, forgave a sinful woman, is the same God who is alive and powerful, that is whom we are worshiping today. The same God. At kung bakit ka nakatayo dyan ngayon sa kinaupuan mo, dahil yun sa mga magulang mo na nagbahagi ng pananampalataya, sapagkat ang Diyos naging tapat sa kanilang buhay, naging tapat sa iyong buhay, at magiging tapat sa buhay ng iyong mga anak, ng iyong kapu-apuhan, at sa mga susunod na henerasyon. Ang Diyos, tapat. Kaya sinabi diba sa Matthew 28, sabi niya, go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam niyo po yung isa sa nag-strike sa akin na verse doon, na word doon. Sabi niya, be sure of this. Be sure of this. I will be with you to the end of the age. Be sure of this. I will be with you in your darkest moments. I will be with you in your sickness. I will be with you in your heartaches. I will be with you in your triumphs. I will be with you in your answered prayers, and even in the unanswered ones. I will always be with you. Sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Take heart. Take courage. Hallelujah. Panginoon, sa pag-awit namin ngayong umaga, sa aming pagsamba, Lord, we will look back dun sa mga panahon ng katapatan mo sa buhay namin, sa buhay ng aming mga pamilya, at sa buhay ng iglesyang ito. At Lord, walang kikilalaning ibang Diyos, kundi Ikaw lamang. Maranasan namin ang pag-ibig mo, ang paggabay, ang pagpapagaling mo sa umagang ito. At tunay, Panginoon, na samahan mo kami sa aming pagsamba. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos. Ang katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay.
gabing ito, maahayag ka sa kalagitnaan ng kongregasyong ito. Ang pangalan mo ang maitaas. At Lord, sa bawat paglingon namin sa mga panahon ng iyong katapatan, wala kaming pwedeng ibang gawin kundi magpasalamat, Panginoon. Sumamba, papurihan ka. Aawitan kita. Aawitan kita. Panginoon, tingin mo ang awit ng bawat pusong narito, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan paawitin natin ang buong puso. Aawitan kita. Aawitan kita. At pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Looking back at the goodness of God, minsan paawitin natin. Aawitan. Aawitan kita. At pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, ang mga labing ito, walang sawang isasaysay ang kabutihan mo. Ang pusong ito, Panginoon, mag-aalab sa araw-araw sa kabutihan mo. At ang mga labing ito, Lord, walang sawang magbabahagi ng katapatan mo sa buhay ng bawat isa. Lord, kaya pala binigyan mo kami ng eternal life kasi kulang yon just to express your goodness sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat sa mga pagsubok na napagtagumpayan. Salamat sa kalakasan, sa kasalukuyang mga hamon namin kinakaharap. Salamat sa pag-asa, Panginoon, na hindi nauubos, Panginoon, na sa pagpunta namin sa iyong presensya, naroon ang kapayapaan, naroon ang kasiguraduhan, naroon ang kagalingan, Panginoon. Sa mga oras na ito, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan, Panginoon. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Kumilos ka sa puso ng bawat isa. At kung meron man sa amin, Panginoon, na kinakausap ka sa mga oras na ito at kumakatok ka sa puso, Panginoon, Lord, binubuksan namin ito. Behold, the Lord is knocking at the door, and whoever opens it, the Lord will dine with him, and he with him. Hallelujah. Lord, salamat po sapagkat ang banal mong presensya ay palaging nasa amin anumang henerasyon. At patuloy naming ibabahagi ang kabutihan mo sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa lahat, Panginoon, na nakakasalamuha namin na araw-araw. Tunay, O Diyos, na makita ang kadakilaan at kabutihan mo sa buhay namin. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Morning po sa ating lahat. Sagutang pagbasa. Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit, bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya ay buhay. Nagturo siya sa mga kanila tungkol sa paghahari ng Diyos.
Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Tayo pong lahat. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Praise God! Tayo po ay magkaroon ng mga pagbati. Diniklara na po ng Pag-asa na habagat season. Kaya paulan-ulan na po. Kahit walang bagyo, may kulog, may kidlat. At gusto po natin yan dahil lumalamig. Although mainit pa rin po. And we are all excited for this Sunday, Trinity Sunday. Ang Sunday kung saan tigdiriwang natin ang pagkakaroon natin ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Bumati lang po tayo. Kasama po natin ngayon si Jester. At yung kasama po. Ayan, si Jester po, kapatid po ng ating si Kuya JC. Diyan po sa likod. Pero tumayo po Kuya Jester. Pakpakan po natin. Meron pa po bang nakasama natin uli for the first time? Of course, dito po sila Doc. Dito po sila sa atin. Ang ating pong flower offering, nakita niyo po ba? Fresh from Baguio City, ang ating pong mga bulaklak. Handog po yan ng ating Baguio family. Salamat po. Plak pa po natin. Yan po yung kanilang offering dahil nag-celebrate po sila ng wedding anniversary ng 28. Ayan. Ilan taon na po? 22 years. Hallelujah. Ngayon po ang ating pong pastor ay wala po ngayon at di po natin makasama sapagkat first ever church anniversary ng Bread of Life Methodist Church sa Botolan. Kaya doon po ang ating pastor. Siya po ang speaker po nila sa kauna-unahang anniversary po ng ating pong Bread of Life Methodist Church. Tutuwa ako, marami po tayong mga bata ngayon. Mamaya ay yung mga binigay pong listahan, binigay pong pangalan, binigay na award at binigay na picture. Mamaya po after offering ay bibigay natin yung mga regalo natin sa mga anak natin na may award, na mga nakatanggap ng iba't ibang recognition sa school, at yung pong mga nag-graduate mula pre-LM, elementary, high school, senior high, at maging sa college and masters. Ayan. Nawa nakapagbigay po tayo ng pangalan way before para po nakasama po sila sa ating pong Recognition Sunday. Ilan pa pong mga paalala, yung po ating 9 o'clock prayer, patuloy po tayo, gabi-gabi, ikasyam ng gabi, ay nananalangin po tayo. Kahit 5 minutes lang po ng inyong oras, isama natin palagi sa panalangin ng ating pong bansa, sa nangyayari dito sa atin, no? Itong week na to, mukhang marami na naman pong mangyayari sa Senado, sa Kongreso, at saan-saan pang mga lugar. Pag-pray po natin yung mga leaders natin, ang ating pong bayan. Pag-pray po natin patuloy ang ating church. Ang school, isama po natin sa prayer na may mga pagawain po ang ating paaralan. At June 8, set tuloy na. June 8, talagang wala tayong hindi naman kayang i-atras. June 8 po ay
pasukan na. So kung may mga prayer request po kayo, ay palagi lang po kayo mag-send, mag-PM sa amin para palagi po namin isama sa panalanginan. Wala na po akong announcement. Teacher, mayroon pa bang nakalimutan? Kung wala na po, tayo po'y tumungo sa ating panalangin ng sambayanan. Let us pray. We thank you, Lord, for this time. Salamat po, Ama, sa paggising sa umaga na ikaw ang aming inuuna. Kung paanong inuuna mo ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kung paanong sa araw-araw, Lord, pinagkakaloob mo ang hangin, pagkain, ang shelter, pagmamahal, ang iyong presensya. Salamat po tuwing linggo, Lord, we could go to you and worship you. At sa panahon ng padalanginan ay pwede kaming lumuhod, lumapit, magpasalamat, ilapit ang mga laman ng puso at isipan namin. Dalangin namin na ang iyong palaging pagtugon, Panginoon, hindi lang po sa aming pananambahang panalanginan, kundi tuwing ikasyam ng gabi, ihinto po namin ang aming pong mga ginagawa at least sa 5 minuto upang magsama-sama kami, hindi man pisikal, kundi magsama-sama kami sa spirito na paglapit sa iyo, na kami mananalangin ng iyong pagkilos sa aming sambayanan. Aming Ama, hindi po namin kaya po ito. Tulungan mo kami, ang aming mga leader, ang mga nahalal, ang mga pinili, upang makapaglingkod, hindi po sa tao, kundi makapaglingkod po lalo na sa Diyos, sa iyo, Panginoon. Ang iyong pangunguna sa krisis, sa pangunguna mo, Panginoon, sa mga problema ng bayan, at diniklara na po ang habagat. We pray, Lord, wala pong masyadong malalakas na pag-ulan na magdudulot ng baha, ng trahedya. Ang pag-iingat mo sa bawat isa ang siyang aming mararanasan. Sinasama, Panginoon, namin ang selebrasyon ng unang anibersaryo ng Bread of Life Methodist Church. Nandoon ngayon po ang aming Pastor Roger. Bless mo po siya sa kanyang pagsasalita. At ang bawat isa roon, Panginoon, ay makakaranas ng iyong pagmamahal. Ikaw nga ang tinapay ng buhay. At magsasalita ka, Panginoon, sa lugar na yon as they celebrate their first ever anniversary, O God. Dalangin yung patuloy ang mga kapatiran na wala po ngayon, nasa kanila pong tahanan, pero nakatunghay sa online worship. Lord, bless them, O God. Dalangin namin yung mga nasa tahanan ngayon, nakikinig, kasama namin sumasamba. Dalangin namin, Panginoon, samahan niyo rin po sila kung paano pinagpapalad mo kami rito. Ang kanilang mga tahanan din ay pagpapalain mo. Dalangin po namin yung mga kapatiran din po namin na matagal na po namin hindi nakakasama. Ano man ang dahilan po nila, kung sila man ay may sakit, Lord, pagalingin mo ang mga kapatiran namin na sa tahanan, na sa ilang buwan ay hindi po namin nakakasama rito. Kung meron man sila mga Panginoon, hindi po physical na sakit, kung meron silang emosyonal, meron po silang mga nararamang hindi maganda towards the church, O Lord, humingi kami ng tawad, kayo po ang kumilos sa bawat sa amin. Kung kami din, Panginoon, kung kami, Panginoon, na nagiging katitisuran ng mga kapatid po namin, patawarin niyo po kami. At kami makaabot sa mga kapatiran po namin. At tanggapin nila na kami po'y nagkasala, kung kami ay nakasakit sa kanilang damdamin. Maabot po ng panalangin na ito ang kanilang mga puso. At maghilom anuman pong sugat, tampo, o anong pong nararamdaman po. Lord, ang iyong iglesia, hindi lamang pong building na ito. Ang iyong church ay bawat isang miyembro ng Castilleos Methodist Church. We pray, Lord, that you touch everyone.
Wala pong maiiwan, wala pong malalayo, wala pong makakaramdam na hindi sila kasama. Sila, ang bawat isa, Panginoon, ay parte, mahalagang membro, kapatid sa iglesia na ito. Gamitin mo kami, Panginoon. Maabot po silang muli. Na makausap silang muli. At maramdaman nila, Panginoon, na sila'y minamahal at mahalaga. Lord, muli tinataas namin lahat ang linggo na ito, ang kabuuan ng pagsisimula ng buwan ng Hunyo. We pray for Castilleos Elders Learning Center, ang aming pong principal, ang Board of Trustees, ang mga guro sa paghahanda ng paaralan mula sa paggawain, sa mga classroom, Lord. Tutulungan mong maisaayos sa loob ng isang linggo upang sa June 8, Lord, they're already excited and passionate, Lord, na makapagturo muli sa aming pong paaralan. Ang aming paaralan ay hindi lang po para po maging saan ng pag-aaral, kundi isang ministeryo ng iyong iglesia. Bless us, O God, Lord, muli. At salamat, Lord, kumilos ka at kikilos ka pa sa kabuuan ng aming pagsamba. Marami pong muling salamat sa aming pong panalangin sama-sama. We praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tinatawagan ng mga bata para sa awit at sayaw. Subscribe! Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like the sweet spring rain.
Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like the sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. Hey, oh, I receive your mercy. Hey, oh, I receive your grace. Hey, oh, I will dance forevermore. Lord, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat po, Ama, sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin po namin ang mga batang nasa iyong harapan, naway basbasan mo po sila at lumaki silang may takot sa iyo. Ingatan mo po sila, Lord, sa kanilang paglalaro at sa nalalapit na pagpasok sa paaralan. Patawad po, Ama, sa aming mga nagawang pagkakasala. At i-bless mo rin po, Panginoon, ang mga magulang na siyang nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Ito po ang samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagbasa sa banal na kasulatan, ating pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 13, mga talatang 11 hanggang 14. At ganito po ang sinasabi. Hanggang dito na lamang, mga kapatid, at paalam na sa inyo. Sikapin ninyo na walang makitang kapintasan sa inyo at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Nang sa ganon, ang Diyos na pinanggagalingan ng pag-ibig at kapayapaan ay isa sa inyo. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayong lahat ng mga mananampalataya rito. Naway sumainyo lahat ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu. At sa ikalawang pagbasa po, tayo pong lahat ay tumayo at ating buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Mateo, kabanatang 28, talatang 18 hanggang 20. At ganito po ang sinasabi. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Tayo pong lahat ay pinagpala ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Thy word is a lamp unto my feet and
I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is 3 in 1. Magandang umaga po sa ating lahat. God's morning po. Purihin natin ang ating dakila at buhay na Diyos. Ngayong araw ay isang natatanging araw para sa ating simbahan sapagkat ipinagdiriwang natin ang Trinity Sunday at kasabay nito ang Recognition Sunday. Ilan po rito ang nakaranas ng mahalin kahit alam ninyong maraming pagkukulang? Ilan po yung nakatanggap ng biyaya kahit hindi ninyo ito kayang bayaran o pagtrabahuhan? Ilan po rito yung nakaranas ng kapayapaan at lakas sa panahon ng mabibigat na pagsubok? At ilan po ang may tagumpay ngayon na alam ninyong hindi lamang bunga ng inyong sipag, kundi kabutihan ng Diyos? Kung itataas natin ang ating mga kamay, marahil halos lahat tayo. At alam po ninyo kung bakit? Dahil ang buhay Kristiyano ay hindi lamang tungkol sa ginagawa natin para sa Diyos, ito ay tungkol sa ginagawa ng Diyos para sa atin araw-araw. Minsan naiisip natin na tayo yung nakahawak sa kamay ng Diyos, pero ang totoo, ang Diyos ang humahawak sa atin. At dahil siya ang may hawak sa atin, mayroon siyang layunin para sa atin. Ang mensahe ngayong umaga ay may pamagat na held by grace, sent with a purpose. Hindi tayo narito dahil sa sarili nating lakas, nating kakayahan. Hindi tayo narito dahil perpekto tayo. Narito tayo dahil may hawak tayo dahil hawak tayo ng biyaya ng Diyos at isinugo niya tayo para sa kanyang layunin. Sabi po sa 2 Corinthians 13:14, sinabi doon ni Apostol Pablo, ang biyaya ng Panginoong Jesus, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. At sinabi naman po sa Matthew 28:19, ang Great Commission, kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Therefore go and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Mamapansin natin na sa 2 talatang ito ay may makikita natin yung Ama, yung Anak at ang Espiritu Santo. Sabi sa 2 Corinthians 13:14, pinapakita dito kung paano kumilos yung Trinity, yung tatlong persona sa ating buhay. At sa Matthew naman, ipinapakita kung paano tayo isinusugo ng Trinity sa mundo. Sa madaling salita, bago tayo isinugo, tayo muna yung hinawakan. Bago tayo maglingkod, tayo muna yung binigyan ng biyaya. Bago tayo humayo, tayo muna ay sinamahan ng Espiritu Santo. Ito yung magandang larawan ng 2 talata. Ang 2 Corinthians 13:14 ay tungkol sa kung paano tayo binubuo ng Diyos, at sa Matthew naman ay tungkol sa kung paano tayo ginagamit ng Diyos. Kaya ngayong umaga po, meron pong
Pag-aaralan natin itong tatlong katotohanan ito. Living in the love of the Father, the grace of Christ, the fellowship of the Holy Spirit. Let us pray. Panginoon, aming Ama, Diyos na dakila, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nararito, Panginoon. Ihanda mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, at naway ang banal na Espiritu ang siyang magpuspos, mangusap, Panginoon, manguna sa aming kaligatnaan, Father God. Ang maitas namin ang ngalan mo, Panginoong Jesus, madakila ka, Panginoon. Amen. Hindi tayo nabubuhay sa lakas ng ating pangalan. Hindi tayo tumatayo dahil sa ating kakayahan. May mga panahong tayo'y nanghihina, natatakot, hindi natin alam yung susunod na hakbang. Ngunit ang Diyos, meron tayong Diyos na Ama na patuloy na nagmamahal. Merong anak na kusang nag-alay ng kanyang buhay at may espiritong hindi nagsasawang gumabay. Naniniwala tayo sa Diyos na lumikha, sa ating Ama, kay Kristo na tumubos, at sa espiritong nagbibigay buhay. At sa gitna ng pabago-bagong mundo, may isang katotohanang hindi nagbabago. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay kasama natin. Kaya hindi tayo nabubuhay sa takot, hindi tayo nabubuhay sa ating mga sariling lakas. Tayo ay hinahawakan ng kanyang biyaya at tayo ay isinusugo para sa kanyang layunin. Para sa unang punto, living in the love of the Father. Sabi sa 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. Ang pundasyon ng lahat ay pag-ibig ng Ama. Naniniwala po tayo sa prevenient grace, yung biyayang nauuna. Bago pa tayo lumapit sa ating Diyos, siya na yung unang lumapit sa atin. Bago pa tayo manalangin, alam niya na yung mga naisin natin, yung mga kinakaharap natin, at siya na yung kumikilos. Bago pa tayo tumugon sa kanyang tawag, siya na yung unang tumawag sa atin. At bago pa tayo lumapit sa Diyos, siya na yung unang lumapit sa atin. Minsan iniisip natin na tayo yung naghahanap sa Diyos. Pero yung totoo, siya yung unang naghahanap sa atin. Yung parang ama na naghihintay sa pagbalik ng kanyang anak. Parang pastol na naghahanap sa nawawalang tupa. At parang ama sa kwento ng prodigal son na handang yumakap kahit nagkamali ang kanyang anak. Marami tayo ngayon ang naghahanap ng acceptance. Gusto nilang mapansin. Gusto nilang makilala. Gusto nilang maramdaman na mahalaga sila. Ngunit ang pinakamahalagang pagkakakilanlan natin ay hindi nakasalalay sa posisyon. Hindi sa titulo, hindi sa achievement, kundi sa katotohanan tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya ngayong Recognition Sunday po, maganda yung makatanggap ng pagkilala. Maganda yung makatanggap ng medalya, certificate, diploma o parangal. May isang gawain noon yung kabataan na ang title ay Identified Disciples. Dahil higit sa lahat ng pagkakakilala ng tao
ay ang pagkakakilala ng Diyos na tayo ay kanyang mga anak, identified disciples. At iyon ang pinakamahalagang identity na mayroon tayo. Pangalawa po, the grace of Christ. Sabi ni Pablo po sa Ephesians 2 verse 8 to 9, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Kung yung Ama ang pinagmumulan ng pag-ibig, si Kristo naman yung pinagmumulan ng biyaya. Siya yung nagsakatuparan ng biyaya. So ano ba yung biyaya? Di ba yung biyaya ay yung pagtanggap ng bagay na hindi natin kayang pagtrabahuhin o pagbayaran? Yung biyaya, kaligtasan ang biyaya, kapatawaran ay biyaya, ang kalakasan ay biyaya. Kanina pong umaga, paggising natin ay biyaya ng Diyos. Itong pagkakataon na tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos ay isang biyaya. Bawat pagpapala ay biyaya. Marahil may bahagi ang ating pagsisikap sa ating mga tagumpay, ngunit bilang mga mananampalataya, alam natin na may mga pintuang nabuksan na hindi natin kayang buksan sa sarili nating lakas. May mga pagkakataong dumating na hindi natin kayang likhain sa sarili nating kakayahan. May mga panahong sapat lang yung biyaya ng Diyos upang maipatawid natin yung isang araw. Kaya kapag tayo ay pinarangalan ngayon, huwag nating kalimutang magpasalamat sa Diyos. Dahil sa likod ng bawat medalya, sa likod ng bawat mga diploma at bawat tagumpay ay may biyaya ng Diyos. At sa likod ng bawat panibagong pagkakataon ay may biyaya. Isa po sa aking life verse ay yung Matthew chapter 6 verse 33. Sabi doon, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Hindi sinabi ni Jesus na habulin muna natin yung tagumpay. Hindi niya sinabing unahin natin yung karangalan. Ang sabi niya ay hanapin muna natin ang Diyos. At kapag inuna natin yung Diyos, siya yung magbibigay ng kailangan natin sa tamang panahon, dahil ang lahat ng ito ay biyaya. At ang panghuli po, the fellowship of the Holy Spirit. Last Sunday lamang po yung ating Pentecost Sunday. Sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Sabi ni Pablo, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Kung yung Ama yung nagplano ng ating kaligtasan, at si Kristo naman yung nagsakatuparan nito, yung Espiritu Santo naman na bumaba sa atin, ang siyang patuloy na gumagawa, na kumikilos sa ating mga buhay. Hindi tayo iniwan ni Jesus na mag-isa. Nung umakyat siya sa langit, sinabi niya na merong bababa,
merong sasama sa atin at hindi tayo mag-iisa. At pinadala niya yung banal na Espiritu upang samahan tayo. Yung Espiritu Santong ating tagapayo, tagapaglakas, tagapagpaalala, tagapagbigay direksyon. Sa ating pong Wesleyan tradition, naniniwala tayo na yung Espiritu Santo na bumaba sa atin ay hindi lamang kasama natin tuwing linggo. Hindi lamang natin siya nararanasan tuwing linggo dahil kasama natin siya araw-araw. Siya yung humuhubog sa ating pagkatao, siya yung nagbabago sa ating mga puso, siya yung tumutulong upang mamuhay tayong banal. Ito yung tinatawag nating practical holiness. Hindi lamang kabanalan sa loob ng simbahan, hindi lamang tuwing linggo, kundi kabanalan din sa ating mga bahay, sa ating trabaho, sa ating paaralan, sa komunidad. At ang tunay na kabanalan ay nakikita sa paraan ng ating pagmamahal, sa paraan ng ating pagpapatawad, sa paraan ng ating pakikitungo sa kapwa. May sinasabi po doon sa na yung transcript of the Trinity na kung paanong may pag-ibig yung Ama, Anak, at Espiritu Santo sa isa't isa, ganon din dapat ang ating simbahan. Kung paanong may pagkakaisa yung Trinity, ganon din dapat ang simbahan. Kung paanong may pagtutulungan sa gawain ng kaligtasan, ganon din dapat ang ating ministeryo, ang ating ministry. Mga kapatid, hindi tayo tinawag upang mamuhay ng mag-isa. Tinawag tayo upang mamuhay bilang pamilya ng Diyos. Tinawag tayo upang magmahalan, maglingkuran, magpatawaran, at magkaisa sa misyon ng Panginoon. Yung 2 talatang binasa natin, yung 2 Corinthians 13:14, yun yung nagpapaalala sa atin na tayo yung hinahawakan ng Diyos, hinahawakan ng pag-ibig ng Ama, hinahawakan ng biyaya ni Kristo, hinahawakan ng pakikisama ng Espiritu Santo. At sa Matthew 28:19 naman, ito yung nagpapaalala sa atin na hindi lamang tayo hinahawakan, tayo rin ay isinusugo, held by grace, sent with purpose. Hinahawakan upang maglingkod, hinahawakan upang magmahal, hinahawakan upang maging ilaw, hinahawakan upang gumawa ng mga alagad, identified disciples. Kaya ngayong Recognition Sunday, tandaan natin na yung diploma ay hindi katapusan, yung medalya ay hindi rin katapusan, at ang mga titulo at ang recognition ay hindi katapusan. Ito yung panibagong simula ng mas malaking pananagutan natin, mas malalim na paglilingkod sa Diyos. At balang araw, kapag tatayo tayo sa harapan ng Panginoon, hindi niya unang tatanungin kung ilang diploma, ilang medalya, ilang titulo, ilang mga recognition ang ating nakamit. Dahil ang pinakamahalagang marinig natin
Ay, well done, good and faithful servant. Naway matagpuan tayong namumuhay sa pag-ibig ng Ama, sa biyaya ni Kristo, at sa pakikisama ng Espiritu Santo. At naway matagpuan tayong tapat sa misyong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Dahil sobra-sobra na pong ang daming nangyayari sa ating mundo, na kailangan na hindi lamang tayo narito sa ating simbahan, na hindi lamang tayo ang siyang maligtas, dahil mayroong layunin na ipinagkaloob ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang layunin na humayo. Tayo na pinagkalooban na ng Panginoon ng kanyang pag-ibig, ng kanyang biyaya, at ng pagsama ng banal na Espiritu sa atin. Dahil sa Diyos lamang ang lahat ng papuri, karangalan at kalwalhatian. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Okay, gandang pagmasdan, tayo nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niyan, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang. Mapagang Diyos ng buong sanglilikha, purihin sa kalangitan, Ama ng diwang banal. Amen. Panginoon, ipinagkakaloob namin, ibinabalik namin ang mga biyayang aming natanggap sa iyo, Panginoon. Naway gamitin mo ito sa iyong ministeryo, Panginoon, sa ministry na gagawin mo sa aming simbahan. At salamat, Panginoon, sa mga nagkaloob, sa bawat isang nagbigay, Father God. Dinadalangin namin, Panginoon, na kayo ang siyang magbalik ng higit pa siksik, liglig at umaapaw na biyaya sa bawat isa, Father God. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Hello. Ayan po. So, bago po mag-start ang ating pag-recognize sa ating mga graduates and awardees, tawagin po natin dito ang ating lay leader, si Madam Maricel. Sa harap po para samahan po tayo. Kuya Tem, si Pastor Jaja po, at saka si Sir Dex po. Yan. So, sa ating pong church, ang Castillos Methodist Church ay nire-recognize po ang ating mga anak na nagsipagtapos and ganun din po yung mga awardees po natin. So, from pre-elementary po hanggang graduate studies. So, yung ibibigay po natin, makaka-receive po sila ng isang congratulations certificate and simple token po galing po sa church. So, hindi po ito kompletong school supplies, pero we pray and we hope na next year, ang target natin ay makapagbigay tayo ng school supplies kahit hindi po sa mga awardees, kundi sa lahat po ng mga anak po natin. So, praying po para doon. So, mag-start po tayo sa nursery and kindergarten. Tawagin po natin Zenith Megumi D. Pulido. Palakpakan po natin. Asa na si Megumi? Ito po yung ano. Ayan, may magpipicture. Tapos mag-wait po sila sa gilid para yung lahat po ng nursery and kindergarten. Okay, next po. Princess Elsa Rose C. Season. Ay, wait, yung award pala nila, hindi ko nabanggit. Little. Sige, nakikita naman po natin, no? Ayan, si Kuya pabalik nga kay Zenith Megumi D. Pulido. Siya po ay Nursery 2, Little Sunshine Award and Extra Miler Award. And then, si Princess Elsa Rose C. Season, Nursery 2 din po, Public Speaker Award and Extra Miler Award. Okay? Next po, si Kel Bright B. Reynancia, Kindergarten Mover, Determined Kid Award. And then, Aliyah Faye S. Perez, Kindergarten Mover, Sporty Kid Award. And then, picture po silang, mga nursery and kindergarten po natin. Ito po yung mga names na naisubmit mo sa amin. Pero pag meron pa po na hindi pa, i-approach nyo na lang po ako. Ayan, next po. Sa elementary level, Megan Kylie D. Bajo. Grade 1 po siya with high honors and Batang Maasahan Award. Angela Faith S. Perez, Grade 2 with high honors.
Next, Zion Timothy D. Pulido, Grade 2 with high honors. And meron po siyang mga conduct awards na hindi po nilagay ni mama niya. Zion. Next po, Jamarius Paul P. Arcega, Grade 2, Golden Heart Award, Honest Kid Award, Eager Beaver Award, and Friendly Neighbor Award. Next po, paano bigkasin to, KD? Kylege Dre C. Salem, Grade 2, BCB Award. Next po, Elwil Z. E. Baroga, Grade 3, with honors and conduct awardee. Next, Elisha Kendra Eugenio, Conduct Award, 3rd place, Career Costume, Sports Fest Champion, Badminton Doubles, and 1st place, Math Olympiad. Kunin na lang po pakuha na lang po ng lola. Hindi, sige, ikaw na, James. Next po. Jamia Pearl P. Arcega, Grade 5, Conduct Awardee. Next po. Aries Mackenzie C. Season, SNED Student, Brave Soul Award. Picture. Next po. Next po, John Nicolo G. Eustaquio, Grade 4, Conduct Awardee. Next po, Maria Alexa Famolarcano, Grade 5, Conduct Awardee. Next po, Jazel Mikel R. Ferrareza, Grade 6, Graduate. Jalil Mikhail R. Ferrareza, Grade 6, Graduate with honors. Yung mga grade 5 and grade 6 graduates natin, tinatawagan na po kayo sa kabataan. Next po, Osmond John C. Versosa, grade 6 graduate. Si ate na lang.
Pakuha na lang kay ate, pakuha na lang kay Osmond. Ayan, next po. Iana Obriel Perez, grade 6 graduate with honors. Kuya, meron pa bang high school? Ayan, okay na po. Picture na po yung ating elementary, Kids, dito kayo sa gitna. Last na, Aries. Smile. Yan, congratulations po. Next po ang ating junior high school and senior high school graduates and awardees. Kyler Eugenio, grade 7 with honors, conduct award, perfect attendance, and champion badminton doubles. Ilang beses ka aakyat, James Joseph? Next, Althea Cheska Magalong, grade 9 with honors and YesO awardee. Next po, Sailia Grace Babida, grade 9 with honors, conduct awardee. Next po, Sofia Isabel Lumidaw, grade 11 with high honors. Next po, Althea Sam Bungabong, D. Bungabong, grade 11 with high honors. Emmanuel James. And next po, Rocky Ryan G. Eustaquio, grade 11 with honors. Next po, Eric Ken G. Francisco, grade 11 with honors. Next po, Arjona Jean C. Versosa, grade 12 graduate, Principal's Lister with honors. Next po, Adrian Gabriel Castillo, grade 12. Graduate po ba o completer ang tawag? Graduate po na. Graduate with honors. Next po, Justin Carl Sudario, grade 12 graduate. Si nanay. Kunin na lang po ni nanay. Next po. Next po. Jasmine Dusal,
Grade 12 graduate. Next, Juliana Margaret Pulido, grade 12 graduate with honors. Sino pong pwedeng kumuha? Next po, Jane Ashley Ferrareza, grade 10 graduate or completer and awardee. Ayan, next po, Keith Andre E. Bigosa, with honors, perfect attendance. Ayan, next po, hindi na po kasi nagkasya yung, pero babasahin ko po ang kanyang mga awards. James Joseph E. Mendoza, with honors, Managing Editor, ang Mandaragit, Champion, Municipal Schools Press Conference Radio Broadcasting, Champion, dito ka na James para Division Schools Press Conference Radio Broadcasting, Overall Champion Best School Paper in Zambales, Champion Pahinang Balita, Champion Pahinang Lathalain, Third Place Pahinang Editorial, Champion Pahinang Agham at Teknolohiya, Champion Pahinang Sports, Champion Page Layout and Design, Overall Champion Best School Paper in Central Luzon, Champion Pahinang Balita, Second Place Pahinang Lathalain, Second Place Pag-aanyo ng Pahina, Loyalty Awardee, SSLG, Award in Communication Arts Filipino, Regional Schools Press Conference, Sixth Place, Overall Radio Broadcasting, 7th Place, Technical Application, 8th Place, 7th Place, Best in Script. Ayan, palakpakan po natin. Next po. Si Jayhan po ay college po ba? Grade 12. Senior high school. Jayhan Christine Bagason with honors, Best in Research Proposal. Next po. Gianna Cristel Bagason with honors. Next po. Johan Christopher Bagason, Conduct Awardee. Picture po, lahat po ng ating junior high school and senior high school. Sige po, ipakita nyo po ang inyong sarili sa camera. Ayan, next po natin ang ating pong college graduates. Hindi na po school supplies yung sa kanila kasi tapos na po sila mag-aral. Ano na po, baso para pag nag-work na po sila ay hindi po sila masyado mapagod.
para lang ano. Sige po, Justine Shemary C. Young, Bachelor of Science in Computer Science. Congratulations. KD, ikaw yan. Ay. Next po, Georgia S. Bigosa, Bachelor of Secondary Education, Major in Science. Ayan, si Kuya Ricky na po ang kukuha. Next po, Brian David A. Vinoya, Bachelor of Science in Criminology, Class Maragtas, Batch 2026. Sino po ang kukuha? Si Lola. Yan, and then picture po ng lahatan. Picture po ng lahat po. Ayan, and last po natin, for graduate studies, Rondel John R. Lumidaw, Master of Business Administration, MBA, and Master in Human Resource Management. Pakan po natin. Ayan, muli po, congratulations po sa atin pong mga graduates and awardees, and we pray and we hope next time na mas madami pa po yung mga anak po natin, mga kamag-anak po natin na mabibigyan po ng parangal. Salamat po, and to God be the glory. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, How Great Thou Art. Masdan may pag-angat sa libutan, ikaw ang lumikha. Bituin at buwan, hulog man na maingay, kapangyari ako'y sinasaysay. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Nanglangan mo, ihis ng kaugatan, awit namin sa kakahuyan. Liwanag sa mundong lungsod at bayan, uni ng batis at ng hangin man. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka,
sugo ng Diyos ay namatay nang tayo'y matubos doon sa krus. Dugo niya'y inihandog ng sala ko'y nahugas ang lubos. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Tumayo po tayong lahat. Pagdating na Kristong lalong mabuti, dadalhin niya ako sa luwalhati. Sasaysayin Diyos ko unang umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Sa panahon pa tayo ng panalangin at pagtatalaga, lumapit, dalhin ang mga panalangin, ihandog ang mga ikapo, pangako at italaga ang sarili sa Diyos. Panginoon, aming Ama, Diyos na dakila, pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon, sa oras na ito na iyong binigay pinagkaloob sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa bawat isa na naririto, Panginoon. Salamat sa iyong buhay, Father God, sa iyong mensahe na aming narinig, Panginoon. Salamat, Panginoon, nangusap ka sa bawat isa, sa bawat puso, Panginoon, ng bawat isa. Panginoon, salamat, Panginoon, kayo ang siyang nagpapala, nagbibigay ng biyaya sa bawat isa, Panginoon, nagbibigay ng wisdom, Panginoon, sa aming mga kabataan, sa mga bata, sa mga young adults, sa aming mga nanay, sa aming mga tatay. Salamat, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isa, Father God, sa iyong biyayang ipinagkaloob sa bawat isa. Dinadalangin namin, Panginoon, na yung mga may sakit, Father God, na hindi namin nakasama sa oras na ito sa aming pagsamba, Father God. We declare, Panginoon, healing sa kanila, Panginoon, at sa susunod na linggo, Panginoon, makakasama namin sila, Father God. Salamat din, Panginoon, sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa bawat pamilya, Father God. Merong mga parangal, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa, Panginoon. Hindi namin matatanggap ito, Panginoon, kung hindi ka naging tapat sa amin, Panginoong Diyos. At nawa, Panginoon, makita mo kaming tapat, Father God, na hindi lamang dito sa aming simbahan, kundi lalabas kami, Panginoon, hahayo kami, ikaw ang aming paglilingkuran, ikaw, Panginoong Jesus, ang aming luluwalhatiyain at dadakilain. Merong panalangin ng bawat isa, Panginoon, dinudulog namin sa iyo, Father God, ang bawat isang nananalangin, mga matagal na nilang panalangin, Father God. Alam namin, Panginoon, ipagkakaloob mo, Father God. Gagawa ka ng miracles, Panginoon, sa bawat isa na nananalangin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming dinadalangin sa iyo, itinataas sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas, at sa biyaya ng banal na Espiritu. Amen.